Bakit? Sinabi sa John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na nag-iisang tunay na Diyos. Diyos na tunay. Hindi po tayo nagkakahiwalay. Ngunit, pinaghihiwalay po ang paniniwala dahil sa mga makataong katuruan. Sana balikan natin yung totoong aral ni Jesucristo. Huwag nating sundin ang aral ng mga itinuturo ng tao. Inshallah, sana magsama-sama tayo sa isang reliyon. Inshallah. So, brother, meron pa tayong natitirang oras. Meron pang isang brother na magsasalaysay patungkol sa kaalaman sa pananampalatayang Islam. Aking ko pong tinatawagan ng minamahal nating kapatid na si Brother Khalid Dinglasan. Inshallah. Brother? Sabi mo eh. Anong paksa, brother? Ikikwento niya ang isang buhay ng propeta. Alhamdulillah. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ang aking po maibabahaging kwento o paksa sa araw na ito ay isang kwento ng isang dakilang propeta na pinadala po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bayan po ng Israel. Dahil lahat ng propeta na ipinadala maliban sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya po ipinadala sa lahat po ng sangkatauhan. Alhamdulillah, ang aking po may bahagi ay walang iba si Prophet Dawood o David. Sa English, alhamdulillah, ibabagi ko po yung kanyang kwento. Bismillah. Alhamdulillah, si Prophet David alayhi salam sa kanyang kapanahonan, nung siya po'y binatilyo, dahil sa panahon po sa Israel, hindi lingid sa atin, sa aking mga kapatid na Kristiyano, ang kwento ito ay simula nung bata pa ay naririnig na po natin ito, na si David at Goliath. Na si David po ay napakalaking tao. Dahil sa panahon po yun, sa panahon po ni King Saul sa Palestine, alhamdulillah, dahil ang unang gagawin ng bawat tao o bawat mandirigma o bawat grupo ay magtalaga na sila ng isang tao na lalaban sa isang tao rin sa kabilang grupo. Ang Prophet David alayhi salam ay hindi po siya malaking tao, kundi maliit lang po siya. Ito po yung pagkakalam, ito po yung nakwento sa mga libro. Si Prophet David alayhi salam ay hindi rin kaganda, hindi kalakihan ng kanyang katawan. Ito po ay normal na isang binatilyo na bago po sila pumunta sa labanan, may madadaanan po silang ilog at sinabihan po sila ng kanilang hari na si King Saul na kung totoo kayo aking tagasunod ay walang iinom ng tubig sa ilog na ito. Kung sino man po ang iinom ay hindi po siya susunod. Hindi po siya magiging army ko, sabi ni King Saul. Kaya karamihan sa mga tao din sa kanyang mga kasamaan o army, ang kanilang bilang ay hindi humigit 80 tao na army. Kaya sa karamihan, ang natira sa kanila, humigit kumulang mahigit 1,000 na lamang. Dahil karamihan sa mga sumunod ay uminom po ng tubig. Dumating na po yung oras na makipaglabanan yung bawat isa sa bawat parte ng grupo. Ang Prophet David alayhi salam ay una po, ang nangyari, hinamon po ng kabilang grupo. Ang sa kabilang grupo po ay nandun si Goliath, napakalaking tao. Tinatawanan niya yung kabilang grupo kasi maliliit lang, saka maliit ang bilang. Sa kanila, napakarami. Ngunit batas po sa labanan na kailangan magpadala ng isang tao na lalaban sa kabilang grupo na isa ding tao. Halos lahat ng samahan mga tauhan ni King Saul ay natatakot dahil sa nakita nila si Goliath ay napakalaki. Natakot po sila dahil alam nila na ang kanilang hanay ay wala po makakatalo.
Ngunit nung sinabi ng hari kung sinong lalaban kay Goliath na napakalaki, lumapit po si Prophet David alayhis salam. Nung lumapit po siya, natawa po yung hari. Sabi niya, ikaw lalaban doon sa napakalaki. Sa liit mo niyan. May isang narration na sa Israeli Ruwayat, ang sabi dito, nung nilagyan siya ng baluti para makipaglaban, ay hindi niya po nakayanan yung kanyang baluti o pangnangga para sa labanan. Ngunit sabi niya, nung inaayawan siya ng hari, sabi niya, huwag kang lumaban dahil maliit ka. Sabi niya, kahapon lamang ay may naitumba ako isang hayop na ginamit kong aking kamay. Siya po yung napatumba ko, ngunit hindi pa rin nakontentong hari na siya nga po yung makipaglaban. Sabi niya, nakaraang araw, yung isang malaking isda ay aking napatay rin. Hanggang yung hari nakontento sa kanyang paliwanag. Ang propeta David alayhis salam ay may dala-dala po yung yung isang lubid na at may 5 po siyang bato. Maraming nagsasabi na ang bato nito, maraming nagbibigay ng paliwanag. Ngunit sa Islam po, ang sinabi, ang 5 bato ay nakahulugan sa bilang ng letra ng Islam. Ibig sabihin ang 5 nito. Sa isang banda, lumapit nga siya para lumaban. Sa isang halos mahigit kumulang ilang minuto lamang yung pagkipaglaban niya kay Goliath, at si Goliath po natamaan ng isang bato ng kanyang hawak sa kanyang pag-ikot at naihagis. Natamaan po si Goliath sa kanyang noo at yun po ang sani ng kanyang pagkamatay. At noon sa araw na yun, alhamdulillah, si Prophet David alayhis salam ay naging kilala at naging popular sa kanyang bayan. Dahil sa kanyang liit o dahil sa kanyang talino. Alhamdulillah, at dahil din sa guide ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yun po, kaya po nanalo yung mga mananampalataya. Lumipas po yung mga araw hanggang namatay pong hari, hanggang siya po ay tinalaga naging hari. Marami pong kabutihan, subhanallah, kung sa kabutihan po, isa sa napakatangi o napakabuting nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang Prophet David alayhis salam, siya po isang propeta na nag-aayuno na tuwing 2 araw. At siya rin po sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala araw-araw. Kaya may isang sa loob ng Biblia na ang Prophet David alayhis salam ay nagdasal na walang hanggan. Halos ginamit niya yung kanyang buhay sa pagdarasal. Pero hindi ibig sabihin doon, hindi niya pinabayaan yung personal niyang pangangailangan. Alam niya, isa po siya sa napakayaman na nilikha at binigyan ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isa nga dito, binigyan po siya ng isang anak ng pangalan ay si Sulaiman. Si Sulaiman ay naging popular din at naging kilala ng mga tao. Si Prophet Sulaiman alayhis salam ay isa sa naging pinuno sa buong sanlibutan. Isa sa mananampalataya na namuno. Alhamdulillah, si Prophet David alayhis salam, napakarami pong kabutihan at napakarami pong nagawa. At isa po nga dito, Prophet David alayhis salam ay pinadalan po ng isang kasulatan na tinatawag na Salmo o awit ni David. Ito po yung nakasulat din sa loob ng Biblia o isang parte sa loob ng Biblia. Isa po siyang libro na nakalagay sa loob ng Biblia kasi po ang Biblia may iba-ibang kwento at iba-iba klaseng libro. Kaya ang sinasabi nga dito may 72 books at may 66 na books. Isa dito ang Salmo ni David o awit ng Prophet David alayhis salam. Pag sumamba po, parang umaawit na kung tinutukoy nga dito, pag siya po ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala o magdikir o banggitin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit yung mga ibon o mga dao na malalagag na lamang, pag nagrinig yung boses ng Prophet David alayhis salam, ay unti-unti po siyang nahuhulog. Hindi po siya nalalaglag kaagad dahil sa ganda po ng boses. Yung po mga biyaya na ibinigay kay Prophet David alayhis salam ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa nga dito, at isa din po siya sa naging justice
o makatarong manghukom sa kanyang kapanahunan. Dahil may isang kwento na dumating sa kanyang panahon na dalawang babae. Na sinasabi ng isang may edad na kanyang anak. Tapos ang sinabi naman ng isa ng mas bata, sabi niya kanyang anak. Kasi ang kwento dito, may isang anak na kinain po ng lobo. Ayaw pumayag po yung nakakatanda na sinasabi niyang kanya. Kaya dumating po ang pagkakataon na humingi sila ng hustesya o hukom. Dahil alam nila, ang Prophet David alayhi salam ay makatarungan at sinasabi yung makatotohanan. Ngunit sa pagkakataon nito, sabi niya, nagatol siya ng agad, nang sabi niya, total ang bata, magkakaroon pa ng anak, yung may edad naman, hindi na, kaya binibigay niyang bata. Nung panahon na nun, si Prophet Sulaiman alayhi salam ay kanyang kasakasama. Siguro mga binatilyo, nung kasakasama, nandun sa palagi sa gilid ng Prophet David alayhi salam. Ang sabi niya sa kanyang ama, o aking ama, bigyan mo ako ng pahintulot na ako yung maghuhusga o ako magbibigay ng paliwanag dun sa anak kung kanino mapupunta. Ang sabi ng Prophet Sulaiman alayhi salam, sa kanyang murang kaisipan, alhamdulillah, dahil sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, bigyan mo ako ng itak at hatiin ko yung bata sa gitna. Yung may edad na babae, sabi niya, sige, wala siyang reaksyon, bagkus inano niya sa kanyang isip, o kaya sa isip na, hayaan, kasi hindi naman kanyang anak. Ngunit ang isang batang babae, ang sabi niya, maawa kayo sa bata. Dahil magkaroon kayo ng awa. Dahil ang bata, tao lang siya, wala siyang kasalanan. Kaya hindi siya pwede mamatay. Ang sabi ng babae, kung maaari, yung anak, bibigyan na lang siya nakakatanda. Ngunit, ang sabi ni Prophet Sulaiman alayhi salam sa kanyang ama, o ama, nakita mo yung hukom o kaya yung paliwanag kung kanino talaga nakatalaga yung bata. Sabi niya, ang isang batang babae, nagkaroon siya ng awa sa bata. Ibig sabihin nito, ang totoong ina o nanaytay dun sa dugo ng bata ay nanaig yung awa. Kaya ang sabi ng Prophet Sulaiman alayhi salam, ang bata ay naharap at mapunta sa medyong batang babae. Kasi siyang totoong magulang. Dahil nagkaroon siya ng awa dun sa bata. Ang babae na nakakaedad, hindi siya naarapat. Kasi wala siyang awa. Pinahintulutan niya yung mangyayari. Alhamdulillah, i-advance ko lang po yung aking kwento. Kung naalala nyo, nung kapanahon na Prophet Adam alayhi salam, nung makita niya yung mga kanyang inanak, nung pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng kanyang inanak, ay nakita niya to si Prophet David alayhi salam na may maliwanag sa noo. Kaya nung kapanahon na nun, binigyan niya ng pagkakataon. Sabi niya, tinanong niya yung Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan mabubuhay ang Prophet David alayhi salam. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabubuhay siya dito sa ibabaw ng mundo ay 60 years. Sabi niya, bakit maiksi? Sabi niya, dahil sa ugnayan o dahil sa ama o dahil sa pagiging ama ni Prophet Adam alayhi salam, nagkaroon siya ng awa. Sabi niya, ibigay ko yung 40 years sa kanya. Kaya alhamdulillah, kahit anong yaman o karangyaan na meron tayo sa ibabaw ng mundo, ang Prophet David alayhi salam sa kanyang kapanahonan ay walang pagsidlan ang kanyang kayamanan. Ngunit darating sa bawat tao ang kamatayan. Kaya sabi sa banal na Quran, ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Isang araw, dumating ang malakalumot o may nagkukuha ng kaluluwa. Ang Prophet David alayhi salam ay naglagay ng mga harang o anuman yung mga bagay na para mapaganda o mamatibay ang kanyang pamamahay o palasyo. Ngunit, isang araw dumating at tinanong siya. Sabi ng malakalumot sa kanya, ako yung tao, ako yung nilikha ng ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala na kahit anong tibay o lakas ng iyong panangga para makatago kayo, darating ang araw o ako yung inutusan na lumulusot sa anumang tibay na inyong ginawa.
Sabi niya, sa oras na ito, binigyan ako ng instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala na kukunin ko na ang iyong kaluluwa. Kaya ang tinutukoy dito, kahit anong yaman o karangyaan na meron tayo dito sa ibabaw ng mundo, darating ang araw na hindi natin madadala ang lahat ng yaman na mayroon tayo. Bagkus, ang madadala natin ay kabutihan kung anong nagagawa natin sa ibabaw ng mundo. Ang pinakamainam dito ay ituklasin natin at alamin kung sino nagmayari na ating kaluluwa. Dahil siyang may karapatan sa ating kaluluwa. Dahil darating ang araw na huhusgahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong ginawa niya, kung anong ginawa natin dito sa ibabaw ng mundo. Pag oras na matay na ang tao, ay hindi na makakabalik muli para makagawa pa ng ibang bagay na gusto niyang gawin o pagsamba. Bagkus, dapat natin alalahanin, anumang oras, anumang minuto, ay darating ang kamatayan sa atin. Kukunin ang ating kaluluwa at mananagot tayo sa ating mga ginawa dito sa ibabaw ng mundo. Kung may mga kabutihan tayong nagawa o nakilala natin ang ating tagapaglikha, subhanallah, matagumpay sa isang tao na nilikha na makilala niya at matamo niya yung buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi nakakilala sa kanyang tagapaglikha, kasawian para sa kanya. Dahil hindi yan nakilala nagmay-ari ng kanyang kaluluwa. Bagkus nilustay lamang ang buhay dito sa ibabaw ng mundo. Kaya kami po yung mga balik Islam o mga Muslim, alhamdulillah, nag-iikayat o nag-aanyaya sa aking mga kababayan na alamin po yung Islam. Huwag niyo po tingnan kung ano yung Muslim. Alamin niyo po kung anong turo sa Islam. Napakaraming kabutihan po kung anong mayroon po sa Islam. Bagkus huwag niyong tingnan kung anong ginagawa ng mga Muslim. May mga tao na gumagawa o may mga Muslim na nakagawa ng kasalanan. Sila lamang tao na katulad din ng iba ng mga ibang reliyon. Bagkus ang mga tao na ito, pag oras nakagawa po ng kasalanan, di natin po alam na sila po humingi ng kapatawaran. Dahil bagkus tao lamang sila, likas sa mga tao na makagawa ng kasalanan. Pero ang pinakamainam sa kanila ay humingi sila kaagad ng kapatawaran sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kaya muli po kami nag-aanyaya sa aking mga kababayan na tangkilikin po o alamin ang turo ng Islam. Kami po handa sumagot sa inyong mga katanungan sa abot naming makakaya. Ako po'y nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan niya ako ng oras na makapagbagi ng kaunting kalaman. Alhamdulillah, sa may mga katanungan po, magtanong po kayo, kahit anong klase, kahit anong paraan, alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.